Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Monday at ang atin pong pag-aaral ngayon, again, ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Nasa chapter 18 na po tayo ngayon. At ang ating tatalakayin ay ang unang 17 talata ng Acts chapter 18. Acts 18, 1-17, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon na faithful in the midst of opposition. Ipagpatawad po at nasamid po ang inyong lingkod. Nung nakaraang Friday, pagpaumanhin po ninyo at hindi po tayo nakapag-live broadcast. But then again, patawad at sa araw pong ito ay pagpapatuloy natin ang atin pong talakayan. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent of it. From now on I will go to the Gentiles." Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. One night the Lord spoke to Paul in a vision. "Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city." So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. While Gallio was proconsul of Achaia, the Jews of Corinth made a united attack on Paul and brought him to the place of judgment. "This man," they said, they charged, "is persuading the people to worship God in many ways contrary to the law." Just as Paul was about to speak, Gallio said to them, "If you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. But since it involves questions about words and names of your own law, settle the matter yourselves. I will not be a judge of such things." So he drove them off. Then the crowds there turned on Sosthenes, the synagogue leader, and beat him in front of the proconsul. And Gallio showed no concern whatever. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pag-aaralan. Sa nakalipas nating pagtalakay sa aklat ng mga gawa, yung chapter 17, nagsimula ito sa pagdating ni na Pablo ni Silas sa Thessalonica. Kaya kung pamilyar kayo sa mga sulat ni Pablo sa Thessalonica, ay nakita natin dito sa aklat ng mga gawa yung journey kung papaanong sila'y nakarating doon. At doon sa sulat ni Pablo sa Thessalonian, 1st and 2nd Thessalonians, ay makikita at mauunawaan natin yung kanyang concern sa mga kapatiran sa Thessalonica kasi nakarating naman siyang personal doon at naging bahagi ng pagsisimula ng gawain doon.
Pagkatapos ng gawain sa Thessalonica, nagtuloy siya sa Berea kasi doon sa Thessalonica ay nagkaroon ng isang pangitain si Pablo tungkol sa man in Macedonia, kung saan this man in Macedonia, according to his vision, ay humihiling na dumalaw sila at pumunta sa Macedonia. Pagdating po sa lugar ng Berea, hindi lalaki ang kanya natagpuan kung hindi babae. At ito po yung conversion ni Lydia, kung saan si Pablo, katulad ng dati, nagpupunta siya sa mga sinagoga, pero doon sa Berea, wala siyang natagpo ang sinagoga, kaya ang kanyang pinuntahan ay yung river kung saan nandun yung mga babae nagtitipon. At doon, ang sabi ng Biblia, God opened the heart of Lydia and then she believed. At dahil po doon, yung bahay ni Lydia ay binuksan niya para maging lugar ng pananambahan at pagtitipon. By the way, yung po pala hindi sa Berea, ito po ay sa Pilipos. At balikan po natin, nagkakahalo-halo na pagkatapos po ng Thessalonica, they went to Berea, at yung pong mga taga-Berea, kung atin pong titingnan, ang sabi ng Bible, higit silang noble kaysa sa mga taga-Thessalonians. Kung yung mga taga-Thessalonica napaka-hostile sa salita ng Diyos, ito namang mga taga-Berea napaka-receptive nila. Tinanggap nila si Pablo, ang kanyang mga salita, pero naging maingat. Ibig sabihin, hindi palibasa mga apostol yung nangangaral, ay tinatanggap na lang nila lahat. Tinitingnan din ng mga taga-Berea kung ang sinasabi ng mga mangangaral ay totoong nakasulat sa Biblia. Pagkatapos ng biyahe sa Berea, tumuloy si Pablo sa Athens, kung saan doon sa Athens, sa Greece, nakatagpo siya ng mga iba't ibang mga rebulto, mga dambana na itinalaga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At doon nakakita rin siya ng isang dambana na dedicated to the unknown God. Kaya ito ang ginamit ni Paul na bridging point, paano niya maipapakilala ang Panginoong Jesucristo at paano niya maiko-connect yung dambanang ito sa presentation niya ng Ebanghelyo. Pagkatapos sa Athens, nagpaiwan doon si Titus at si Silas at ganun din naman si Timothy. Subalit nauna na si Pablo at ang bilin niya sumunod agad sa kanya itong dalawang ito. At dito po ngayon papasok yung chapter 18 na kung saan si Pablo ay umalis papunta, iniwanan niya ang Athens at siya'y tumungo naman doon sa Corinto. At naalala natin sa Biblia merong 1st and 2nd Corinthians. Dito po natin makikita ano ba ang background nitong Corinthians at paano nakarating doon si Pablo. Kaya po nagkaroon ng 1st and 2nd letter to the Corinthians ay dahil po sa kasaysayan na matatagpuan dito sa Acts chapter 18. So God's providence sustains and strengthens His servants even amid opposition. So it reminds us that the success of the gospel ministry is not dependent on human ability and human strength. It is always dependent on the divine sovereignty. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at ang pangangaral ay hindi nakasalig lagi sa runong, sa husay, sa kagalingang magsalita ng mangangaral kung hindi sa paggabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos. Kaya atin po ngayon talakayin, samahan ninyo ako sa chapter 18 ng Book of Acts at ang una nating makikita rito, yung tinatawag na providential encounters ni Paul. Kanino? Kay Aquila at kay Priscilla. Mababasa natin ito sa Acts 18, 1-4. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There, he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife. Because Claudius had ordered all Jews to leave Rome, Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath, he reasoned in the synagogue trying to persuade Jews and Greeks. Ano pong paliwanag dito?
Mga minamahal na mga kapatid, yun pong advancement ng Ebanghelyo at yung pagpapatuloy ng ministeryo ni Apostol Pablo ay guided ng banal na espiritu. Naniniwala tayo na lahat ng pangangailangan ng isang misyonero, ng isang pastor, ng isang manggagawa kapag may katapatang naglilingkod talaga sa Diyos ay sinasamahan ng probisyon ng Diyos. Palatandaang hindi naman talaga pwedeng magkulang ang lingkod ng Panginoon. In fact, dito, pinauna po si Pablo sa paglalakbay kasi may threat talaga yung buhay niya eh. At may threat yung buhay niya sa Athens, pinauna ng mga kapatiran si Paul na umalis. Subalit naiwan pa roon si Silas at saka si Timothy. Pero ang bili ni Pablo, pasunurin nyo agad yung dalawa. Kasi una, ang hirap naman ho talaga ng ministry ng walang kapartner. Kaya kapag nagmi-ministeryo, ang sugo ng Panginoon, dala-dalawa eh. Pati sa mga small group, mahirap po yung isa lang ang leader. Kailangan ho talaga dala-dalawa o may katuwang. In fact, dito nga, ang katuwang ni Pablo ay si Silas at saka si Timothy. Pero alam natin na ang mga katuwang ay hindi basta katuwang lang. Kailangan talaga ay sinasamahan din ng Diyos at ang Diyos ang may kaloob. Dito, dahil nga hindi naman papayagan ng Panginoong Diyos na si Pablo'y mag-isa, binigyan din siya agad ng mga makakatuwang, hindi lang sa ministeryo, kundi yung makakatugon sa kanyang pangangailangang material. Di naman po pwedeng manghingi at mamalimos ang lingkod ng Diyos. Hindi po yun makatwiran na ang lingkod ng Diyos ay namamalimos ng hihingi. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide nito. Ang Diyos ang nag-provide kay Apostol Pablo ng karunungan hindi lang sa pangangaral kung hindi pa paano mabuhay. In fact, dito ang sabi ay nakaranas din si Pablo na gamitin yung kanyang talentong maghanap buhay. At dito ang sabi si Paul ay isang tent maker. Bakit siya kailangan gawin ito? Kasi wala pa naman pong iglesyang magsusuporta sa kanya. Wala pa namang iglesia na talagang tutulong at magtutugon sa mga pangangailangan niya. Pero later on, nakita nyo, sabi naman ni Pablo, hindi ako naging pabigat sa inyo. Bagamat, maraming mga iglesyang nagpadala ng tulong sa kanya in the latter part of his ministry. Pero dito, nagpapasimula pa lang eh. At dahil po nagpapasimula pa lang, talagang yung mga ministeryo na nakaatang sa balikat ng mga misyonero, kailangan nilang solohing gawin. Ngayon, napakapalad na ng mga misyonero ngayon. Madalang na yung misyonero na pumupunta sa mission field na walang baon. Alam niyo po ba, sa Pilipinas nga, bago humayot magmisyon, nangungulekta muna yung misyonero ng mission fund. Hindi sila aalis kung wala sila siguradong gagastahin sa loob ng 1 taon o 2 taon ang kanilang pagmimisyon. Ganun po ka-systematic at ganun kasarapang mga misyonero ngayon. Hindi katulad noon. At mabigat ang gawain ng misyon during the time kasi nga po, wala namang suportang material o financial. So, nakita po natin dito, Paul arrives in Corinth. Ang Corinto, isang mayaman na lugar, subalit morally corrupt. Known for its idolatry and also known for its immorality. Kasi itong Corinth ay city, port, ito ang dagsaan ng mga mangangalakal at isang lugar kung saan nagtatagpo-tagpo ang mga merchants o ang mga mangangalakal. So yet even in such a dark place, God's providence arranges a divine meeting with Aquila and Priscilla and the Apostle Paul who had been expelled. Itong si Aquila at si Priscilla mag-asawa, na-expelled po sila from Rome. Ayan. At dahil po sila ay na-expelled from Rome, yung mga Hudyo pinalaya sa Roma, ay nakarating sila dito sa Corinto. Ang sabi po ng talata, they were tent makers. Manggagawa ng tent. Hindi ko alam kung ano itsura ng tent nung araw at ano yung mga tent na kanilang ginagawa para ibenta.
Pero ang magandang nakita natin dito, si Apostol Pablo man ay manggagawa rin ng tent. This shared trade became the bridge for partnership hindi lang sa negosyo, kundi maging sa ebanghelyo. Kaya bilang ano ang biblical insights natin dito sa Reform? This reflects God's sovereignty in mission. Pinaniniwalaan natin na hindi naman nagkakamali ang Diyos. Pinaniniwalaan natin na ang Diyos ang siyang bahala. Pinaniniwalaan natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay. Ang matapat na tagapaglingkod ng Diyos, hindi siya pinababayaan ng Diyos. At ito ang realidad. Nothing in Paul's journey was accidental. So sa buhay din natin ganon, kapatid, walang aksidente sa buhay ng mga mananampalataya. Even his profession, according to the Bible, and I'm referring to the Apostle Paul, connected to the mission. Even his profession and connections were tools ordained by God for the advancement of His purpose. Hindi aksidenteng si Pablo ay tent maker. Hindi aksidenteng matagpuan niya si Aquila at si Priscilla. Hindi aksidenteng pinauna siya mula sa Athens papunta ng Corinto ng nag-iisa. Kasi lahat ng iyon inayos na ng Diyos, may trabaho pang kailangan gawin si Silas at si Timoteo doon sa Athens, kaya pinauna si Pablo, pero pagdating doon, binigyan agad siya ng katuwang sa pamamagitan ni Aquila at ni Priscilla. Ano ang sabi ng Ephesians 1:11? In Him, we were also chosen, having been predestined, according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Mga minamahal na mga kapatid, si Pablo din ang sumulat ng aklat na ito ng Epeso. Pero ito'y pwede nating panghawakan bilang mga mananampalataya na tayo na pinili ng Diyos para sa kaligtasan na itinalaga ayon sa kanyang mabuting plano. Siya ang kumikilos ayon sa kanyang layunin. Kaya nga, He who began a good work in you is faithful to complete it. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa atin, siya ring tatapos nito. Paano yung tatapusin ng Diyos? Siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan para matapos yon. Kapatid, kung may ipinagagawa ang Diyos sa iyo at punong-puno ka ng pagdududa, ng anxiety, kung papaano mo tatapusin ito, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang nagsimula, siya din ang tatapos. Bilang mga lingkod, ang dapat lang gawin, sumunod. At huwag mag-alinlangan sa mga ginagawa ng Diyos. Siya ang ating magiging katuwang. Amen? Bilang illustration nga mga kapatid ng bagay na ito, si Joseph, kilala natin siya. Just as God placed Joseph in Egypt to preserve his people, He placed Paul in Corinth to plant a gospel witness. Ang iglesia sa Corinto non-existent at this point. Walang iglesia sa Corinto noong mga panahong ito. Pero pagdating ni Apostol Pablo, kasama niya si Priscilla at si Aquila, nagsimula sila ng gawain doon sa lugar na iyon. And katulad ng paggabay ng Diyos kay Jose na nakarating sa Ehipto para iligtas ang kanyang sambahayan, nakarating naman si Pablo sa Corinto para hanapin at tawagin ang mga pinili ng Diyos sa lugar na iyon para sa kaligtasan. Can we say amen? Tandaan po natin, God never wastes a move in the lives of His servants. Ito po yung aking pinaniniwalaan ngayon sa buhay. Habang tumatanda ang tao, nare-realize natin, wala namang sayang sa lahat ng pangyayari sa buhay. Walang nasasayang sa lahat ng pangyayari sapagkat bawat kaganapan sa buhay natin, ginagamit ng Diyos para sa kapakinabangan. Amen po ba mga kapatid?
Kaya bilang application, be encouraged mga kapatid. The people and places God puts in your life are not random. Kung meron kang namit na tao, hindi yan random. Kung meron kang taong nakasalubong, hindi yan random. Kung may nangyaring hindi maganda at hindi kaaya-aya ayon sa iyong pananaw, hindi yan random. It was filtered by God. He may use it. He may use your job, He may use your friendship, or even the difficulties of life for His kingdom purpose. Can we say amen? Mga kapatid, sino bang walang problema? Sino bang taong walang pangangailangan? Sino bang mga tao ang hindi nasaktan, hindi nadaya, hindi napagsamantalahan? May mga pagkakataon sa buhay natin na talagang nakakapanghina ng kalooban. But if you are going to look at it in the lens of God's provision, magpapasalamat ka pa din. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyayari, nandun pa rin ang mabuting paggiya ng kamay ng ating Panginoon. Can we say amen? Now, anong sumunod na pangyayari? We are going to read verses 5 to 8, yung susunod nating mga talata. At dito makikita natin, bagamat ang sabi nung unang apat na talata, nung natagpuan ni Pablo, si Priscilla at si Aquila, ay tumulong siya sa mga ito't nakipag-partner sa paggawa ng tent, sa paggawa ng hanap buhay. Pero wag nating kakalimutan, yung hanap buhay ni Pablo ay secondary doon sa kanya pong calling, sa life calling. Yung kanyang calling ang mas higit na prioridad ni Pablo kesa doon sa pagkita ng pera. Kaya if you are going to look and read the next verses, makikita natin yung Paul's boldness in preaching. Ito yung prioridad. Sabi po ng talata, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. Ayan po ang nangyari mga kapatid. Kung atin pong i-analyze nang dumating na si Silas at saka si Timoteo, anong ginawa ngayon ni Pablo? Nag-devote na siya ng kanyang sarili. Hindi na sa paghahanap buhay, hindi na sa pagsama kina Priscilla at Aquila gumawa ng tent, kung hindi he devoted himself exclusively. Look at the word, devoted na. Exclusively pa. Meaning, wala nang iba na ginawa si Pablo kundi mangaral at mag-testify sa mga Hudyo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi dapat ma-sidetrack talaga ang misyonero eh. Wala na dapat gagawin talaga ang misyonero kundi mangaral ng mangaral. At ito po yung ginawa ni Pablo. Kaya nga si Pablo, hindi siya nag-asawa eh. Kasi iniisip ni Pablo, alam niya ang buhay eh. If you are going to look at 1 Corinthians chapter 7, doon medyo tinalakay ni Pablo yung dahilan. Ba't hindi siya nag-asawa eh? Kasi sabi ni Pablo ron, ayaw ko naman magsitulad kayo sa akin, sabi niya. Dahil wala siyang asawa. Kasi kung a-analyze natin sa hirap ng buhay ngayon, ang sabi ni Pablo, mas mainam sa lalaki ang huwag humipo ng babae. Paul is thinking the economic situation. Alam niya ang hirap ng mabuhay. Alam niya ang hirap ng mag-provide ng pangangailangan ng pamilya. Pero ito sabi niya, kung hindi kayo makakatiis at kayo magkakasala, magsipag-asawa kayo. Napakaganda ng pananaw ni Pablo eh. Pero dahil hindi nag-asawa si Pablo, nandun yung ating assumption na nakakatiis siya. Na paglalabanan niya ang tukso. Bakit? Kasi nga, exclusively, he devoted his time for the preaching and testifying of his faith. Nakita niyo po ba ang susi, mga kapatid?
Ngayon, nung dumating na itong si Silas at si Timoteo, marahil galing sa mga kapatiran from Macedonia, may dala-dala itong financial support sa kanya. Marahil may dala silang tulong para sa ministry ni Paul. Pero walang binanggit. Assumption ko lang ito. So ang sabi diyan, when Silas and Timothy came from Macedonia, nag-devote na si Pablo ng time sa pangangaral. So nandun yung pananaw na naging katuwang niya marahil itong si Timoteo at si Silas para sa pagkain, dahil si Pablo hindi na niya inintindi yung pagkain, yung pangangailangan, nag-concentrate na lang siya sa pangangaral. Sabi nga tingnan natin yung 2 Corinthians. Tingnan natin yung 2 Corinthians. Doon natin makikita, 2 Corinthians 11:9. Ano sabi diyan? And when I was with you and needed something. Sa Korinto yan, sumulat 2 Corinthians na yan. At dito, naalala ni Pablo, during the time that I was with you and needed something. Kailan siya nangailangan dyan? Nung early years ng kanyang mission dyan. I was not a burden to anyone. Sabi niya, di ako nagpabigat sa inyo. Hindi ako nagpabigat sa inyo. Bakit? For the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. Eto yun. Kaya kung titingnan ninyo, magkakatugma yan eh. Hindi natin pwedeng hindi malalaman ang sagot dahil sa bibig mismo ni Pablo, may mga kapatid na galing ng Macedonia. Si Silas yon at si Timoteo yon na tumugon sa kanyang pangangailangan. Tapos ano sabi? I have kept myself from being burden to you in any way and will continue to do so. Sabi ni Pablo, hindi ako naging pabigat sa inyo kahit kailan. Nang dumating ako sa inyo, naghanap buhay ako, nagawa ako ng tent. At may mga kapatid from Macedonia dumating, tinulungan ako sa aking pangangailangan. At ganun din ang sulat niya sa mga taga-Pilipos, Philippians 4:15. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Nakita niyo po? Sino po ang nasa Pilipos? Naalala niyo kung sino nasa Pilipos? Si Lydia. Itong mga taong ito ang mga naging katuwang ni Pablo sa early years ng kanyang ministeryo. At dahil may mga tumugon, sumuporta, at naging kaagapay ni Pablo, ano nangyari? He devotes himself fully to preaching Christ as the promised Messiah. But as in many places, opposition arose from the Jews, leading Paul to declare, your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. Yet, notice the grace of God. Paul's next converts will include Titius Justus. Isa siyang hentil na sumasamba sa Diyos. At si Crispus, siya ay pinuno ng sinagoga kasama ang kanyang sambahayan. Tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos. Kaya bilang misyonero, bilang lingkod ng Diyos, anong dapat mong ikatakot? At kayo naman, ang mga mananampalataya, kayo na nakikinig ng ibanghelyong ito, huwag kayong magkait ng tulong doon sa mga tapat na lingkod ng Diyos. Uulitin ko, doon sa mga tapat. Doon sa mga talagang nagde-devote ng time sa pangangaral. Yung talagang nagiging instrumento sa buhay ninyo para sa mga pangangaral.
Huwag doon sa mga kung ano-ano mga pinapangako. Huwag doon sa mga hingi ng hingi. Hindi nyo naman nakikitang nagtatrabaho. Yung bang mga pastor na sahod lang ng sahod, di naman gumagawa. Pag mga ganun, dapat nga hindi sinusuportahan eh. Pero dito nakita natin kung ano gawain. Ano ang naging paglilingkod ni Apostol Pablo? Kaya nakita ng mga taga-Pilipos, nakita ng mga taga-Macedonia ang kanyang pagpapagal. Dahil doon, sinuportahan nila. Mga minamahal na mga kapatid, to illustrate, the gospel is like light breaking into darkness. Some close their eyes, but others are irresistibly drawn to its brilliance. Kaya bilang mga lingkod, bilang mga mangangaral, wala tayong trabaho kundi pag-ilawin ang Ebanghelyo. Paniwalaan na yung iba masisilaw dyan at lalayo, pero yung iba maa-attract sa liwanag na hatid ng Ebanghelyo. Amen? So, anong application? Preach faithfully, even when results seem small or resistance grows. Amen? God-chosen people will hear and believe. Our task is faithfulness, not result. Ang resulta, bahala Diyos dyan. Ang ating trabaho, mangaral at mangaralang. Amen? Ngayon, tuloy natin ang basa sa verses 9 to 11. Ito yung encouragement, God's encouragement to the apostle. Verses 9 to 11. One night, the Lord spoke to Apostle Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Alam nyo, malaki yung tendency talaga na ma-discourage eh. And ito pong mga katagang ito, from the vision of the Apostle Paul, dumating sa tamang panahon. Sa panahon na merong discouragement. Even the Apostle Paul felt fear and discouragement. Pero ano ang sabi ng vision sa kanya? Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent. Ang encouragement, for I am with you, and no one is going to attack and harm you. Why? Because I have many people in this city. Lord, nasaan yung mga taong yan? Nasaan yung mga tao mo sa siting ito? Hindi pa yun nakikita ng misyonero. Hindi pa kilala yon ni Pablo. Pero inunahan na siya ng Diyos. Huwag kang tumigil, mangaral ka lang, meron akong mga tao sa bayang ito. Who are they? They are the elect, not yet been called by the gospel. So the gospel must be preached para tawagin itong mga tao na ito ng Diyos. Ano ibig sabihin? Tiyak na kung sino yung mga tao ng Diyos. Amen? Just like Zacchaeus. Tiyak ng Diyos kung saan siya pupunta. Tiyak ng Panginoon sa bahay ni Zacchaeus. Ang akala natin si Zacchaeus ang naghanap sa Diyos. Hindi. Si Jesus ang naghanap kay Zacchaeus. That is the order. It is not the other way around. Ang Romans 3:11 ang sabi, no one seek God, no one understand. At ang sabi ng Panginoon mismo sa John 6:44, all the Father draws to me, I will accept. We have been drawn to Jesus Christ by the Father. Dinala tayo ng Ama kay Kristo. Hindi tayo humanap kay Kristo. No one will seek Christ. At dito sa talatang ito, ewan ko kung bakit hindi ito makita ng mga nagbubulag-bulagan na ang Diyos may mga pinilit itinalaga na para sa kaligtasan. At ang mga ngaral, kailangan na lang nating hanapin yon,
ipangaral ang Ebanghelyo at yung mga pinili ng Diyos na yon tutugon sa kanyang panawagan. 18 of Acts 9 to 11 shows the reality that God has many people in every nation that needed to be called by the gospel. Amen? So, Christ personally strengthened him through a vision. And the Lord reminds Paul of his presence. I am with you. His protection, no one will attack to harm you. And his purpose, many in this city are my people. Amen? At ang sabi, Paul stayed in Corinth for a year and a half. Paul stays in Corinth for a year and 6 months. Ano ginawa niya ron? Teaching the word and preaching the word. Kung titingnan natin, that is the longest he stayed in any city during his missionary journeys up to this point. Naalala ko ang Pastor Ray Lontok eh. If there is one pastor na talagang ako ay saludo at believe sa pangangaral, sa katapangan, yung hindi nakikipag-compromise, sa kanya ko narinig lagi yung mga may-ari ng iglesia eh. Kasi meron naman talagang akala mo sila may-ari ng iglesia. Nalilimutan ang may-ari ng iglesia si Kristo. Nalilimutan na yung pera ng iglesia hindi kanila at pera yon para gamitin sa gawain ng Panginoon. At itong si Pastor Reynaldo Lontok, asawa po siya ni Ate Lita. Yung mag-asawang yun, tandem talaga sa ministeryo yun eh. At yung si Pastor Ray Lontok, missionary yan, kung bibilangin po ng UNIDA, yung mga iglesyang ngayon ay established na ang nagsimula, una ang Diyos. Praise the Lord. Wala namang question dun eh. Diyos naman ang nagtatayo ng iglesia, pero sa pamamagitan ng pagkilos at katapatan ng Pastor Reynaldo Lontok, ang dami nun eh. Kung makikita niyo po siya, may edad na yun ngayon eh. Hindi na po nga yata nagpapastor. Pero pag nakita niyo po siya, tanungin niyo yung mga kwento ng buhay niya. Magsisimula yun, maliit na iglesia. Yung Ligas, natatandaan ko siya nagsimula nun eh. Yung Ligas, yung Amaya yata, no, during his time, yung, I don't know, marami ho yun eh. Marami yung simbahan na siya ang nagsimula. At katulad ni Pablo, nag-i-stay siya doon. Pero pag nakakapag-stay na siya na medyo matagal-tagal doon, umaalis din siya. Lilipat na naman siya doon sa pagdadalan sa kanya. Maganda yung kanyang prinsipyo kasi ganun siya tinawag ng Panginoon. Kakalungkot lang yung mga ganung mga pastor na nakita mo yung kanilang katapatan sa paglilingkod. Nakita mo yung kanilang mga dedication. Sila yung nalimot nung mga nakaupo sa upuang masasarap ngayon. Sila yung hindi naparangalan ng nakaupo sa masasarap na upuan ngayon. So, nabanggit ko lang yun. Bilang pagkilala, kasi may mga pastor talaga na ginagamit ng Diyos para sa mga ganitong mga gawain. Christ's promise echoes the doctrine of divine election and perseverance. God assured the Apostle Paul that many people on this place are my people. You need to preach the gospel to them. The success of mission lies not in human effort, not on the preacher or the evangelist. It is lie in God's sovereign choice. Katulad po ni Elijah, to illustrate this. Like Elijah who thought he was alone, God reminded him there were still 7,000 who had not bowed to Baal. Pero during that time, hindi makita ito ni
Elijah, where are those 7,000? But God said, even if you don't see them, I have people loyal to me, called by me, to serve me, that will not bow down to Baal. The Apostle Paul too learns that God always preserves a remnant. Amen? Kaya bilang application, when you feel weary in your ministry, always remember, the Lord is with you and His mission will not fail. Amen? Keep serving, keep speaking, and keep serving. He has people yet to call. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, ano po sabi ni Charles Spurgeon? Alam nating may pinili ang Diyos sa kaligtasan, pero tayo bilang mga mangaral, we don't know them. If only God put a mark at the back of those whom He elected for salvation, all we need to do is to lift the shirt, look at the back, and preach to that person. Surely that person will believe. Pero walang ganun eh. Hindi natin kilala kung sino mga pinili ng Diyos sa kanyang kaligtasan. Kapatid, ikaw ba nung araw alam mong pinili ka para sa kaligtasan? Hindi naman, di ba? It was just in a proper time, in His own perfect timing, God grant you the belief on His only begotten Son. Kailan yun nangyari? When God opened your heart to believe. Just like what happened to Lydia, to Zacchaeus, to the Apostle Paul, and all those people in the Scripture na nakilala si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya kung ikay nananampalataya, ito ang totoo. Kaya ka nananampalataya, it is because God opened your heart. Kung hindi kikilos ang Diyos sa puso mo, you will not see Christ. John chapter 10, verse 11, or John chapter 3, verse 11, no one seek God, no one understand. But if God will do His regenerating work through the Holy Spirit in our hearts, then we will see Christ. That is the order of salvation. Not the other way around. No? Naintindihan nyo? Kaya, napakahalaga ng pag-aaral ng doktrina upang maging tama ang ating paniniwala. Amen? Now, let's go to verses 12 to 17. God's protection amid persecution. While Gallio was proconsul of Achaia, the Jews of Corinth made a united attack on Paul and brought him to the place of judgment. This man, they charge, is persuading the people to worship God in ways contrary to the law. And just as Paul was about to speak, Gallio said to them, if you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. But since it involves questions about words and names and your own law, settle the matter for yourselves. I will not be a judge of such things. So he drove them off. Then the crowd there turned to Sosthenes, the synagogue leader, and beat him in front of the proconsul, and Gallio showed no concern whatever. Anong paliwanag dito? Yung mga Hudyo, the persecutor of the Apostle Paul, yung galit sa kanya, yung mga kaaway niya, dahil si Pablo ayaw talagang tumigil sa pangangaral. And they accuse him of persuading people to worship God in contrast to their law. So anong ginawa nitong mga to? Dinala nila ngayon kay Gallio. Si Gallio ay Roman proconsul.
And they accuse him of persuading people to worship God na iba sa kanilang God. So anong ginawa ni Gallio? Kaya sabi ni Gallio, Roman ito, no po? Government ito. Ang sabi ni Gallio, hindi ko yan issue. Gallio dismissed the case recognizing it is a matter of your Jewish religion and not Roman law. Dali nyo yan doon sa inyong relihiyon. Kayo ang umayos niyan. Akala natin absuelto na si Paul dito kasi hindi tinanggap, kumbaga, alam niyo po ba yung process ng pagdedemanda? Kapag may probable cause, sa fiscal pa lang, ito ay batas ng Pilipinas. Kapag ang isang tao accused of something, idedemanda yan. Hindi lahat ng demanda nag-go through into persecution talaga. No? Kasi po, yung demanda, dadaan muna yan sa fiscal. Itong fiscal, titingnan kung may weight yung demanda. Kung yung weight ay wala namang timbang, yung demanda ay wala namang bigat, i-dismiss na yan sa fiscal pa lang. Pero pag nakita ng fiscal na may probable cause yung demanda, itutuloy niya yan. Yung demanda na yan. Hanggang sa magkaroon na ng court hearing. Doon sa court hearing, kukuha ka ng abogado, yung kabila may abogado, mag-hearing yan. Siyempre, pag nag-hearing, doon ibababa ang verdict kung yung tao ay may kasalanan o wala. So dito, proconsul si Gallio, ang kanyang role ay parang fiscal. Titingnan niya kung may weight yung kasong dinadala ng mga tao, ng mga Hudyo laban kay Paul. At ang sabi ni Gallio, walang weight yan. Ayusin nyo na lang yan. Amicable settlement yan. Pare-pareho naman kayong Hudyo. Pag-usapan nyo na lang yan sa inyong mga sarili. So, ano pong nangyari dito? In God's providence, a pagan ruler unknowingly protects the gospel, setting a legal precedent that would benefit early Christians across the empire. Walang issue kay mangaral yan. Hindi bawal sa batas namin yan. Walang issue kung mag-preach man yan dyan araw-araw. Hindi yan sakop ng aming batas. We can see here, this is divine providence in civil authority. Alam niyo po ba mga kapatid, God uses even unbelieving rulers to protect His church. The Lord's hand directs history to fulfill His purpose. Ngayon, pwede niyo akong tanungin, Pastor Ruel, yung nangyayari ba sa Pilipinas na korupsyon? Yung nangyayaring pagnanakaw ng mga nasa gobyerno? Yung pagnanakaw ng Pangulo, ng mga nasa government, ito ba'y pinapayagan ng Diyos? Yes! Kung tatanungin niyo ako kung bakit, yun ang hindi ko alam. Pwede akong mag-speculate at sabihin pinapayagan ng Diyos para parusahan ang mga katigasan ng ulo ng mga Pilipino. But I will not. Dahil hindi ko sigurado kung anong dahilan. Pero ako'y naniniwala that there is a divine providence in civil authority. Even the unbelieving rulers, even the corrupt politicians, corrupt senators, corrupt congressmen, you will see corruption naman kahit saan Sa bahay pa nga lang may corruption Nakakalungkot pero yun ang realidad. Pero makikita natin sa bawat kasaysayan, ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Alam niyo po ba mga kapatid, to illustrate this, let me illustrate this with Ezra chapter 1 verse 1. Think of how Cyrus, king of Persia, allowed the Jews to return and rebuild the temple. Diyos ang siyang nagpahintulot niya. Likewise, Gallio's indifference becomes
an instrument of God's protection. Kaya bilang application, trust that God rules even through unbelieving leaders. Can we say amen? The kingdom of Christ is never at the mercy of human politics. It is guided by divine sovereignty. Amen? Kaya to conclude our study for today, Paul's time in Corinth teaches us three great truths. One, God's providence. God orchestrates every event for His glory and our good. Two, God's presence. He sustains His servants through fear and opposition. And third, He ensures His gospel's triumphs through His chosen people. Kaya bilang mga mananampalataya, we are called to stand firm and speak boldly, knowing that the success of the gospel rests not on our ability, but on the unstoppable plan of God. Can we say amen? Now, for our reflection questions, how does God's providence encourage you in your current place of ministry or work? What fears often silence you from sharing the gospel, and how can Christ's presence strengthen you? Third, how does the doctrine of election motivate rather than discourage evangelism? And fourth, what examples can you recall of God using unlikely people or even events to protect His church? Pagbulay-bulayan niyo po ang mga tanong na yan, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Sovereign Father, we thank you for your providence. Providence that guides our every step. Teach us, O Lord, to trust your presence in times of fear and opposition. May you strengthen us to proclaim Christ with courage, knowing that you have many people yet to call. May your power be made perfect in our weakness, and may your kingdom advance through our faithful obedience. This we pray in Jesus' name. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Monday, everyone. Today is November 17. Mag-ingat po kayo. Yung mga nasa Canada, bundle up. Medyo malamig na po. Yung mga nasa Pilipinas, keep the faith, mga kapatid. Patuloy po tayong umasa at magtiwala na hindi nagkakamali ang Diyos sa lahat ng mga nagiging kaganapan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.